Hello all signs, ito yung reading nyo for December 23 to 31. Check natin ano yung mga energies. Aries tayo, no? Merry Christmas, Happy New Year sa'yo, Aries. Okay, Aries, when it comes to money, mukhang hindi ganun ka-stable. Ano ba to? Career mo ba to? Negosyo or pera? Pagdating sa ganung aspect, hindi siya ganun ka-stable. Yung iba dito parang nagno-nostalgia kayo, meron kayong namimiss about the past, specific tungkol sa family. Childhood or family memories. Memories or past traumas? Unhealed. Unhealed na past trauma or unhealed or pwedeng mga unpleasant memories na pwedeng related sa family at saka sa childhood mo, Aries. Pwedeng yung iba related sa father, specific message yun. Pag sinabing specific, merong makaka-resonate, pero hindi yung nakararami. Oo, para sa akin, hindi ganun ka-easy, hindi ganun ka-okay when it comes to money. Some of you parang, alam mo yun, ang dami ng oras at pagod na ginugugol mo dun sa trabaho pero parang hindi pa rin sapat yung sahod. Or pwede yun, pwedeng underpaid ka or hindi talaga sapat yung kinikita despite the pagtatrabaho, yung hours of work. Meron ako nafe-feel na pagka-cut off, nakita ko si King of Swords ko pag person yung pinag-uusapan dito. Pwedeng may Gemini dito. Gemini, Libra, Aqua, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. May iba sa inyo dito, hiwalay na kayo. Hiwalay kayo nung asawa mo. Yung iba rito, pwedeng may anak, may kasal or hiwalay, tapos hindi sumasapat yung kinikita kasi pwedeng solo parent ka ngayon and pwedeng hindi naman nagbibigay ng support yung ka-co-parent mo, yung asawa mo. Kaya hirap pagdating sa mga gastusin sa bahay. Meron something about sa bahay, sa family, sa sa pera, sa gastusin. Kung in-expect mo na babalik sa dati, Aries, specific sa love life, kung meron mang mga nasira dito related sa love life mo, pwedeng hindi na yung babalik sa dati. Oo. Mahirap nang ibalik doon sa dating state. So, yan yung mga na-pick up ko for you, Aries. Taurus. Taurus. Pwedeng may water sign dito, Cancer, Scorpio, Pisces, tsaka air. Lakas ng water. Air, Gemini, Libra, Aqua, tsaka Cancer, Scorpio, Pisces. Wow! May dalawang person dito kung sa love life to. Yung isa mas bata. Yung isa pwedeng mas bata sa'yo. Yung isa pwedeng kasing edad mo. Pero pwedeng parehong water. Pero pwede rin namang may air. So, nakakita ako ng pag-aaway dito, disconnection.
or breakup, paglayo. Possible kasi may ibang kinakausap yung person, hindi lang pala ikaw. Oo. Pwedeng yun. Pwedeng may mga reveal about this person and malalaman mo na hindi lang pala ikaw yung kausap niya, kakonect niya. Pwedeng ginawa ka lang option or gagawin kang option kung mangyayari pa lang. Now, when it comes to pera, career, pwedeng magkaroon ka ng opportunities dito. Actually, ayun. More than one, more than two opportunities darating sa'yo or offer. Okay? Tsaka ang ganda rito, meron something dito na magsasucceed ka with the Five of Swords, kung ano man yan. Next, si Gemini. Hello, Gemini. Nandyan ang date sa title, pero kahit lumipas yung date na yung timeless reading to. Sun, Moon, Rising, Gemini, or Cross-Watcher ka man. So, meron ka Lover's card, which is Gemini energy. Pwedeng ikaw yan, pwedeng another Gemini. Pwede rin may mga Earth dito, Taurus, Virgo, Capricorn, or Fire, Aries, Leo, Sag. Ang ganda, Gemini, you are victorious with the Six of Wands. Meron something dito, hindi mo ine-expect na magsasucceed ka rito. Hindi mo ine-expect na magiging box office ito. Hindi mo ine-expect na makakakuha ka ng attention ng mga tao, ng compliments, na hindi mo ine-expect na mahahanga sila sa'yo dito. Basta meron ditong something like achievement, recognition, ano pa, mapagtatagumpayan mo something na ma-overcome mo, mapagtatagumpayan mo, magagawa mo successfully. Okay? Pagkapanalo kasi to para sa akin, could be na merong small or big win para sa'yo in the coming days. Maybe because ito ay something na pinaghirapan mo with the Eight of Pentacles. So, nakikita ko rin na magiging very basic ka. Pero, magiging worthwhile ito sa'yo. Magiging satisfied ka with the result. Sa tingin ko, marami kang matatapos and magagawa mo yan successfully. Some of you will earn a lot of money dahil dito. No? Kumbaga, maganda yung result and malaking kikitain mo kasi marami kang matatapos Some of you will enter commitment. Kung wala ka pang ka-connect, this could be a sign na pwedeng may mamimit ka and mahuhulog yung loob nyo sa isa't isa or papasok kayo sa seryosong commitment. Yung iba naman, pwedeng this is a sign of marriage. Pwede rin itong pagpili. Could be, a major decision na gagawin mo, pero related more sa love life mo or sa family. Basta ito ay commitment, kung ano mang commitment yung papasukin mo, romantic man yan or hindi. May delays dito when it comes to communication, ha? Any kind na ine-expect mo na darating, pero specific communication, messages, page. Oo, may delay. Pwede rin sa pera yung delay. Okay? Next, Cancer. Star card, Moon card, Pisces energy. Ito Pisces, ito Aquarius energy.
Ito naman, fire, Aries, Leo, or Sag. Pwede rin may Taurus dito. Uy, ang ganda. Meron ditong something Cancer malapit ng matupad para sa'yo with the star card. Something talaga na hinihiling mo, pinagdarasal mo, meron na ditong malapit na matupad. Some of you, something related sa exam, sa school. May mga pinag-aaral man kayo dyan o kayo mismo to na studying. Meron something na mabibigyan ng katuparan eh. For sure. Yung iba, pwedeng marriage ito. Meron din ako nasisense na pamamanhikan, pagpapakasal, something related sa exams, pagkapasa, schooling, graduation ng pinag-aaral, kung may mga pinag-aaral man dito. Although when it comes to traveling, pwedeng hindi pa kayo makapag-travel with the Three of Wands, or pwedeng hindi pa makaalis kung may mga pinaplano kayong pag-alis. Oo, finally, meron something dito na mabibigyan na ng clarity with the Moon card reversed. Kasi yun na yung star eh. Yung star yung pinaka-guiding light mo eh. Yun yung magbibigay ng answer sa'yo or magbibigay ng liwanag doon sa dark path ng moon. So, definitely, merong clarity or closure or resolution. Pwedeng may reveal. Matatapos na yung period ng uncertainty for you, Cancer. Yung mga times na walang kasiguraduhan kung ano ba talaga. Isa yun sa maki-clear out dito. At kung nagtatanong ka kung may pag-asa, oo, meron yun yung star card. Pwede ring regeneration yun or hindi yung star card para dun sa iba sa inyo. Yung iba dito, pwedeng something related sa ewan ko ano ba to, kasal, binyag, something na related sa church or sa faith mo eh, paniniwala mo eh. Kung iniisip ninyo na makakapag-expand kayo, halimbawa about business, pwedeng hindi pa, Cancer. Oo, okay? Next, Leo. Leo, pumipiyok na ako Leo, nagbibinata. Leo, Sun, Moon, Rising, or Cross Watcher. Kung ano man yung petsa dun sa title, itong reading mo, pero timeless naman lahat kasi ng readings ko rito. Kahit lumagpas pa yung mga petsa dyan. Meron ka 9 of Wands, Fire, Cancer, Scorpio, Pisces. Aries, Leo, Sagittarius. Erase. Yung sinabi kong Cancer, Scorpio, Pisces. Aries, Leo, Sagittarius yan. Star card reversed, Aquarius energy. Excuse me. Moon, Pisces. Bottom ng deck, you have 3 of Pentacles. Oh, Leo. Ano man itong mga bagay na to, star card reversed, kombinasyon ng moon card tsaka star card. Walang guarantees dito, Leo, kung saan papunta tong mga bagay na to. Whether career mo yan, yung sitwasyon mo ngayon, or love life mo. Kasi may something about path na tinatahak or tatahakin mo, pero wala kasing kaliwanagan eh. Walang kasiguruhan, walang assurance kung ano naghihintay sa iyo dun sa end ng road na yun. Actually, yung iba sa inyo, you're walking a path na parang madilim. And ang nag-i-illuminate lang is yung moon. So, ibig sabihin, hindi ganun ka-clear yung vision mo pagdating dito sa bagay na to. So, ibig sabihin, along the way, pwedeng may mga ma-encounter ka and hindi mo alam kung saan papunta talaga yung path na yan, ano talaga yung mangyayari doon sa ending. This is a path of pagiging uncertain, unsure. Or it could be na,
mahirap yung path kasi madilim or it could be scary for you. Ano man ito, yung path na yan, nafe-feel ko is something na pagdadaanan mo yung pinaka-journey itself. Ang pinaka-guiding light mo lang is yung faith mo, yung intuition mo, yun na yung maliwanag sa akin dyan. Pero sa ngayon, unsure pa yan. Kung ako tatanungin, sa love life mo man yan, in general, or sa career mo. May mga bagay dito, Leo, na pwedeng sukuan mo anytime. 9 of Wands reverse at saka star eh. So, andun yung tendency na baka mawalan ka ng pag-asa, ma-feel mo yun. Kasi nga, ma-feel mo kasi parang magiging weary ka kasi walang kasiguraduhan. Ma-feel mo yun sa sarili mo. For some of you, baka mawalan na kayo ng gana na ipagpatuloy pa yan or hintayin pa yan. Meron something about waiting. Pero kahit ganyan lumilitaw yun, masasabi ko sa iyo, Leo, huwag kang basta-basta susuko. Kasi minsan yung 9 of Wands, number 9 yan eh. Ibig sabihin merong bagay dyan na malapit na mabigyan ng completion or outcome. No? At saka, minsan kung kailan nakala mo hindi na darating yung hinihintay mo, dun darating. Yun yung nafe-feel ko with the 9 of Wands. Okay? Meron kasing mga bagay na hindi nag-work eh. With the 3 of Pentacles, whether ito ay relationship, connection, yung ginagawa mo ngayon, or sa pera, sa career. Pero huwag ka basta-basta mag-give up, mawala ng faith, pag-asa. Yun na yung masasabi ko. Next, Virgo. Virgo. This is your reading sa kung ano yung date na nilagay ko sa title. Pero kahit lumipas yan, lahat ng reading ko naman ay timeless. Cross-watchers, welcome din kayo. Mga cross-watcher ni Virgo. Wow, ganda. Ganda nito. 3 of Cups, ang happy. 3 of Cups, pwedeng may water, pwedeng may Scorpio, Aquarius, Taurus. Pwede ring may Cancer. Sa bottom ng deck mo, you have the Hermit. Virgo energy yan. Pwedeng ikaw to, or pwedeng another Virgo. Ang ganda. Meron kang ipagbubunyi, Virgo. Meron kang ipagse-celebrate. Meron kang ipagse-celebrate. Kung ano man ito. Magiging very happy ka dyan with the result, the outcome. Meron something dito na matatapos mo, na makukumpleto mo, ma-accomplish with the World card. Malaking ano to, malaking achievement to para sa akin kasi major card ito eh. At hindi lang ikaw ang nagse-celebrate, pati yung mga loved ones mo, family mo, mga tao sa paligid mo. Para sa akin, this is success. This is another milestone, a breakthrough or milestone sa buhay mo. A major na mapangyayari sa buhay mo na positive, na happy, na ikaka-proud mo. Ikaka-kumpleto, yun. When it comes to traveling, Virgo, may mga matters dito maring mag-cause ng delay, hassle, sa gabal pagdating sa pagta-travel or doon sa mga goals mo. Sabihin na natin, may mga bagay dito, Virgo, pwedeng umatras. Matras ka rito or yung person na kausap mo, ka-deal man ito, ka-transaction or romantic, okay? General reading to, by the way. So, kung sa romantic yan, pwedeng this is a relationship na hindi na magpatuloy para sa'yo, whether ikaw yung mag-decide na umatras ka na, or yung person mo. Pwede rin may mga mamimit ka rito, pwedeng may mga friendships na madedevelop into much deeper connection. Meron ding pagpili with the Chariot, by the way. Actually, may dalawang paths dito eh.
With the Chariot, mamimili ka lang. So, decision yan, choosing path, choosing between two people. Hermit, Hermit mode, yan. Yung iba sa inyo, kung matagal kayo naging single, itong sign ng Hermit reverse is a sign na matatapos na yung period ng loneliness or single. Sabi ko nga kasi may mamimit ka eh, pwedeng kakaroon ka na ng bagong kakonek, bagong person. Ano pa? Some of you parang meron kayong something na hinahanap dito na answer, pero sa tingin ko baka hindi nyo pa makuha yung answer na yun, kung ano man yun. With the Hermit card reversed. Okay, next. Libra. Masyadong glossy yung cards ko, guys. Nai-smudge minsan ng mga oil. So, Libra, itong reading na to para sa petsang nakalagay sa title. Pero kahit lumipas yung mga yun, lahat ng reading ko ay timeless. Kung kailan makarating sa'yo. Merong ditong fire energy, Aries, Leo, Sagittarius. Pwede rin may Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. Pwede rin may kapareho mong Air, Gemini, Libra, Aqua. Bottom is Earth. Malakas yung energy na Earth. Wow, iniisip ka nitong person na to, Libra. Nung napatingin ako sa kanilang apat, iniisip ka niya kung sino man to. Pwedeng si fire sign, pwedeng si earth, pwedeng si air. Wow. Dalawa, merong energy dito ng mas bata sa'yo. Pwedeng yung isa mas may edad siya sa'yo. Pwedeng you're dealing with, dalawang person or dalawang person itong naa-attract sa'yo. Hindi ko alam. Sino ba itong mga nag-iisip sa'yo, Libra, lately? Ikaw laman isip nito eh. Pwede namang dalawang person yun, pero pwede na namang isa lang. No, tandaan mo na lang yung mga binanggit ko sa'yo. Pwede yung isa dito, hindi kayo nag-uusap, pero laman ka ng isip niya. At hindi pa rin nawawala sa isip niya yung potential sa inyong dalawa. Siguro kasi ito yung naunshaming connection mo, baka hindi kayo talaga nagkatuluyan or hindi pa talaga nagkaroon ng formal na hiwalayan or hindi pa kayo nagkaroon ng formal commitment, pero naging invested na kayo sa isa't isa or siya yung nahulog sa'yo, nag-invest na siya sa'yo ng feelings niya eh. Meron kasi itong person na to na pwedeng yung person dito is LDR. Pwedeng magkalayo kayo right now, hindi kayo magkasama, hindi kayo together. Or pwedeng literal na talaga nasa ibang lugar siya, nasa abroad man or hindi. Parang may natutunang, yung isa dito or kung sino man to, dun sa person na mga binabanggit ko, isa man yan or dalawa, natuto siya ng leksyon eh. Pwedeng may bagay na na-realize siya na nagkamali siya na ginawa niya sa'yo or decision niya na pwedeng pinagsisisihan niya, na figure out niya na mali siya. And pwedeng nagsisisi siya at ngayon namimiss ka niya, iniisip ka niya. Pero hindi naman niya magawa rin na sabihin sa'yo or makikontakin ka. Okay? So yun yung nafe-feel ko about this person. Actually, pwedeng mag-communicate ito. Baka magparamdam ito sa'yo one day kasi parang nafe-feel ko may plano siya eh. And actually, this is something na pinag-iisipan niya na for a while now. Medyo matagal na rin yung pinag-iisipan niya. Kasi pwedeng hindi ka niya pinili. Pwede rin kasing may iba pa siyang kakonek bukod sa'yo. Pero ngayon nare-realize niya siguro na mas feel ka niya, na-realize niya yung potential sa inyong dalawa, and pwedeng nanghinayang din siya dahil naging asshole siguro siya or ewan ko. Nagkamali siya. Oo. Yung iba pwedeng mas bata sa'yo to or
pwedeng mas matanda. Malakas kasi yung energy ng parang mas bata. Pero yun nga, right now, may mga iniisip tong person about kung anong next move nila or naiisip kanila madalas. When it comes to kaperahan, Libra, mukhang hindi ganun ka okay. So, budget muna. Huwag ka rin magpapahiram basta-basta ng pera. Huwag ka muna maglalabas ng pera. Pagkasyahin mo lang muna yan kasi medyo mahirap. Mukhang sakto lang. Wala ka masyadong i-splurge. And may mga delays din kasi sa pera kaya isa pa yung magpapahirap eh. Yung ina-expect mo na sahod, sales, whatever na basta money, kung money transaction, may mga delays dito when it comes to pagre-receive ng mga bagay-bagay, messages or money and mga goods or materials. Parang may mga ganun, may mga delays. Okay? Next, Scorpio, Sun, Moon, Rising, or Cross Watcher. Reading mo para sa title, tignan mo na lang anong nilagay ko doon. Pero kahit lumipas yun nandun sa title, kahit gaano man nakatagal ko itong in-upload, kung nakarating sa'yo, timeless reading naman lahat yung mga reading ko rito. Justice, Libra energy. Fire sign, Aries, Leo, Sag. Gemini, Lovers card. And merong fire. So, malakas yung fire, Aries, Leo, Sag, pero pwede ring may strong energy ng Libra at saka Gemini. Wow! So, Scorpio, kahit nahihirapan ka rito, hindi ko alam kung ano tong bagay na to na nahihirapan ka or mahihirapan ka. Sa tingin ko, ipagpatuloy mo lang yan kasi meron something with the Ten of Wands na kahit gaano kahirap yan. Malapit na rin namang matapos yan eh. Ano ba to? Gawain, kalbaryo, something na ginagawa mo, pinagdadaanan mo. Pwede rin namang mga burdens talaga yan, problema, paghihirap, whatever, kung ano yung nagre-resonate. Pero Ten of Wands kasi is completion eh. So, you're almost there, kumbaga, sa completion mo and reaching kung ano man yung destination na yun, no? And looks good when it comes to love life kasi you have the Lovers. Pwedeng this is a sign na mai-in-love ka and this is a sign na maybe may ma-attract na person and pwedeng pareho kayo ng feelings and mauuwi ito sa partnership, sa commitment. Oo, this is a sign na pwedeng ito na yung love of your life kung meron mang person na darating sa buhay mo. Or this is just as simple as pagiging happy, pagiging blessed kung if you're in a relationship already or in a marriage or in a partnership. No, there is love. Kumbaga okay. When it comes to love life. Walang problema ako nasa sense doon sa love life mo. And Justice card. Ito ay good karma. Pwede rin itong card na to is nagsasabi na finally, ito na yung deserve mo. Kung ano man yung marireceive mo, ito na yung deserve mo. Kung ano man yung magiging hatol, decision, outcome is nararapat lang para sa'yo. Kasi Justice card upright yan eh. Maybe ito rin na major decision, by the way, kasi ito, pwedeng major decision itong dalawang card na to. Importanteng decision to na gagawin mo sa buhay mo. May pagpili, may pagdidesisyon, merong manunumbalik yung justice, yung kaayusan, yung balance sa buhay mo, in love life man yan or in career. Meron yung malapit ng ma-achieve, yung gusto mong ma-achieve or matapos yung dapat matapos dito. Marami mang kontrabida dyan, marami mang struggles, marami mang challenges, mahirap man yung path mo, pero mukhang kaya mo to and nakikita ko na mukhang nasa magandang position ka. Okay? So, yan yung para sa'yo. Next.
Sagittarius, ito na yung reading mo para doon sa petsang nakalagay dito sa title, pero kahit lumipas yan, timeless reading naman lahat ng readings ko, okay? Blessed Christmas and New Year nga pala sa'yo, Sagittarius. Munti ko nang makalimutan. At maraming salamat sa patuloy na suporta, pagsubaybay. Four of Cups, pwedeng water, Cancer, Scorpio, Pisces, pero pwede ring may air dito, Gemini, Libra, Aqua. Meron ding, another water. Malakas yung water. At si Judgment, Scorpio energy. Merong awakening. May major awakening for you, Sagittarius, kung saan man patungkol tong awakening mo. Ito yung magbibigay sa iyo ng freedom. Deliverance, freedom. I think some wake-up call, realization. Kasi ang Eight of Swords is usually mental na struggle natin yan kapag hindi tayo makaalis doon sa isang situation. Kasi na-confine na yung isip natin na pwedeng hanggang doon na lang tayo, yun yung natanim sa isip mo. Pero ito ang magli-liberate sa iyo, itong Judgment card, itong pagkagising na to, kung ano man ito. Meron something dito na makakawala ka na or makakaalis ka na dyan. Relationship man yan, in general man yan, tungkol man sa sarili mo, tungkol sa career mo or love life mo. Marirealize mo bakit? Marirealize mo walang mangyayari sa'yo dito eh. Kaya ikaw na mismo yung matatauhan or merong something na makakapag-trigger neto, like a pangyayari na yun yung makakapagpagising sa'yo. Ito yung wake-up call mo. Ito yung magiging catalyst para magising ka and makaalis ka na dyan eh. So yan, sabi ko nga, general reading to, bahala na kayo kung saan tumutugma, sa career nyo man, sa love life nyo, or personal issues ninyo. Kung noong una hindi mo nakikita yung value dito, kung hindi mo na-appreciate, mababago yun eh. Mababago talaga, completely mababago yung pananaw mo. Disposition mo sa buhay. By the way, merong offer with the Four of Cups dito. Hindi ko nga lang alam kung magkakaroon, kung tatanggapin mo ba to, peace offering or a person coming back to your life. Kasi meron ding pagbabalik dito eh. Pwedeng tao to, pwedeng situation yung magbabalik sa buhay mo. Kasi ang Judgment card also is a sign na meron something na marirevive, manunumbalik sa buhay mo. Okay? So, malinaw yung mga ganun na energies. Minsan ang solution, ito biglang pumasok to, na channel ko to. Minsan ang solution sa problema mo, Sagittarius, hindi yung paghahanap pag maghahanap ka pa sa iba. Minsan, yung solution is nandyan lang kung paano mo i-appreciate yung nasa harapan mo. Minsan yun. Parang yun yung clear na pumasok sa isip ko. May mga bagay dito na babalik-balikan mo pa rin kahit umalis ka kung ikaw yan. May mga bagay nga rito na noong una hindi mo nakikita yung value, hindi mo na-appreciate. Ngayon, ma-appreciate mo na. Or, kung person yun na umalis sa buhay mo, iniwan ka niya, umalis siya, pwedeng babalik siya. Noong una, hindi ka niya na-appreciate. Noong una, hindi niya nare-realize yung kahalagahan mo. Ngayon, the opposite na yung mangyayari. Okay? Next. Capricorn, Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers. Ito na yung reading nyo. December 23 to 31 yung nilagay ko dyan. Pero lahat naman ng reading ko ay timeless kahit lumipas yung mga petsa na nandyan. Okay? May a blessed Christmas and New Year sa'yo. Maraming salamat sa patuloy na suporta, pagsubaybay, Capricorn.
Three of Wands, fire sign, Aries, Leo, Sag. Maraming fire signs dito. Tatlong cards. Aries, Leo, Sagittarius energy. Pwede ring lumitaw si Scorpio. Pwede rin namang may air sa background. Gemini, Libra, Aqua. Wow, ang ganda, Capricorn, in terms of opportunities, in terms of growth, expansion, masasabi ko magandang maganda, kaya huwag kang matakot mag-take ng risk, huwag kang matakot mag-leave ng comfort zone mo. Mangyayari lamang tong success na to, mga opportunities na yan, yung mga magagandang possibilities na naghihintay sa'yo, kung ikaw ay mabilis, maagap, malakas ang loob na mag-take ng risk. Specific ito sa career mo, sa growth mo, personal growth mo. May mga bagay dito, Capricorn, na kailangan mo nang tanggapin. May pagtuturn na ng page with the death card. By the way, hindi ibig sabihin nito may matetepok. Ha? Tanggalin nyo yung paniniwala na yun. Symbolism lang yan. May sure ball to, may mga bagay na pwedeng mag-end and mapapalitan naman ito ng new beginnings for you. Endings and new beginnings. Bagong pag-asa, bagong opportunity. Para sa akin, transformation din to eh. Meron talagang pagtuturn ng leaves, like may mga pagbabago. And ang kailangan mo lang gawin is to embrace, i-accept mo tong mga bagay na to. O ano naman itong mga bagong paparating sa iyo. At yun yung magbubukas sa iyo ng mga bagong paths, opportunities, and growth. Pagdating sa sarili mo, pagdating sa love life mo, pagdating sa career mo. Kasi ayan o, meron kang something dito na mapagtatagumpayan with the Five of Swords. Maybe isang matagal na chapter sa buhay mo ay matatapos na at matagal ka nang nakikipaglaban dito. For some of you, pwedeng related sa mga crisis, financial man yan, career or health crisis, or kung ano man, kung loved one, whatever, kung ano yung nagre-resonate. Pero nakikita ko matatapos na yun eh. And may brighter future na naghihintay sa'yo at magsasucceed ka rito. Ang dami mo nang pinagdaan ng battles dito, ang dami mo nang sugat dahil sa pakikipaglaban mo. Importante ay hindi ka magpapatalo, hindi ka matatalo. Okay? So, yun yung mga na-pick up ko for you. Next. Aquarius, Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers. Reading for December 13 to 31, pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, kahit gaano katagal man panahon lumipas, timeless reading to, hindi nag-expire yung mga readings ko rito. Blessed Christmas and New Year sa iyo, Aquarius. Thank you so much sa lahat ng suporta, patuloy na pagsubaybay na ipinadama mo sa akin itong year 2025. Always grateful po sa inyong lahat. Okay, so unexpected background, you have Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Meron ka ring the Lovers, pwedeng Gemini, Temperance, pwedeng si Aquarius yan. Two of Swords, pwedeng si Libra. Ano sinabi ko rito? Temperance, si Sagittarius to, baka sinabi ko Aquarius. Minsan namamali-mali yung sinasabi ko pero iba yung nasa isip ko. Sorry guys. Minsan sumasablay din. So, Libra, Sagittarius, and Gemini energy. Aquarius, kung baka kailangan mo na mag-move forward sa buhay o ito general reading. Pwedeng itong mga sasabihin ko tungkol sa love life mo, pwedeng sa personal na issues mo, pinagdadaanan mo, or pwedeng sa career. Okay, in general, bahala na kayo kung saan nagre-relate. Baka kailangan mo na mag-move on. Move on ka na. Or kailangan mo nang gumawa ng action, decision, Aquarius. Baka matagal mo nang masyadong, baka meron dito mga bagay na overdue na eh. Masyado ka nang na-stuck dyan, baka gusto mo nang mag-decide, baka gusto mo nang mamili, kumilos, mag-take action, pwedeng ganun. This is a time to move forward.
Possible na related sa relationship to. Sa kakahintay mo kung mag-i-improve pa ba yung mga bagay-bagay, babalik pa ba sa dati, maayos pa ba kayo? Kung ako tatanungin, hindi. Sa ngayon, hindi. Yun yung lumilitaw ng mga cards mo. Oo. Some of you, naging stuck na kayo dyan, tagal na. Yung iba, pwedeng pagiging jobless, stagnant energy sa love life man yan or hindi, or pagiging stuck sa paghihintay sa isang tao na pwedeng hindi naman nababalik or hindi na magbabago yan. Or hindi na talaga kayo magkakaayos, alam mo yun. So, move forward. I-welcome mo na lang kung ano yung mga bagong darating sa buhay mo. Kasi meron something talaga na hindi na mag-work dito. Love life man yan or career. Meron talaga mga bagay na hindi na mag-work. Kailangan mo na lisanin. Char, Tagalog na Tagalog. Basta mag-move forward ka na. Alam mo kung ano lang yung bagay na babalik, Aquarius, hindi sa love life. Sa kaperahan mo. Oo. Huwag kang mag-alala kasi kung naging lonely ka man, parang nafe-feel ko, matatapos na rin yung period ng sadness, paghihirap mo, emptiness, loneliness. O pwedeng ito ay merong bagong kapalit. Kung may nawala man sa yung person, meron naman at meron darating, pero itong specific na sinasabi ko, mag-move forward ka na dyan. Okay, baka talagang hindi kayo para sa isa't isa. Yun yung sinasabi nito eh. Kaya no, pwedeng hindi kasi kayo talaga nakatakda para sa isa't isa. Yun lang yung napipil ko. Kaya kahit maghintay ka na, maghintay dyan. Mabubulok ka lang, char. No, so matatapos yung problema mo sa pera. Matatapos yung problema mo sa pera, sa kahirapan, sa mga struggles mo, sa pagiging alone. Yung iba sa inyo, makakahanap na kayo finally ng job. Sabi ko nga, kung na-stuck kayo dyan, ito na yung big break ninyo. Okay, next. Hello, Pisces. December 13 to 31 reading, pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, lahat ng readings ko rito ay timeless. Sun, Moon, Rising, Pisces, or Cross-Watcher. Kung meron mang Cross-Watcher, thank you so much for dropping by sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Etong year 2025, so grateful po sa support ninyo. At sana hanggang next year. Blessed Christmas and New Year nga pala sa iyo, Pisces, sa iyo at sa pamilya mo. Nawa ay mas magandang next year na papasok sa iyo. Fire, Aries, Leo, Sag energies, meron dito. Pwede ring merong hindi ko, I'm not sure kung anong sign ni Wheel of Fortune. Sige, wag na lang. Para hindi ako magkamali. Baka mabash ako. So, may Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. May Fire, Aries, Leo, Sag. At saka may Water, Cancer, Scorpio, Pisces. Wow, ang ganda. Sa tingin ko magiging very happy ka. Meron something dito, Pisces, na sobrang saya ng puso mo. Pwedeng related sa family, pero pwede rin namang hindi. Pwedeng answered prayer, pwedeng pagkakabuo-buo, pwedeng wish come true na related sa family mo, sa loved ones mo. Nasa may magandang balita, may blessing na paparating sa iyo, tsaka sa family mo, tsaka merong, sabi ko nga, may wish come true or answered prayer. This is a period of happiness, bliss, harmony, pagdating sa relationship, sa family, or overall, sa buhay mo. Yes, andito ang optimistic card, Wheel of Fortune. Ito na yung mga magagandang pagbabago para sa'yo. Expect mo na yan. This is a change for the better. Kung nag-expect ka ng change, improvements, mababaliktad na yung sitwasyon. Kung dati nasa ilalim ka, ngayon ikaw naman yung nasa ibabaw. Ito na yung magandang tsansa. Maswerteng pagkakataon. Kung meron ka mang mga gagawin, nandito na rin ang opportunities. Andito rin yung panibagong chapter or new cycle na maganda para sa iyo. So this could be a sign ng panibagong career, a panibagong relationship for some of you.
Matatapos na yung period ng mga away-away. Ang ganda. So nakikita ko peace, harmony, togetherness, pagiging reunited, pagiging kompleto, pagiging happy. May mga bagay dito, Pisces, na pwedeng hindi pa ka-secured about your future. So better na ipagplanuhan mo, paghandaan mo yung future. Save money or, ewan ko, it could be something related sa future mo, sa future ng family mo na dapat sinisimulan mo na ngayon. Some of you, pwedeng related sa bahay to. Kung may mga bahay kayong pinapagawa, kung iniisip mo matatapos ba yan this year, bago matapos ang year, pwedeng hindi pa, or kung masisimulan na ba yung mga project na yan, pagpapagawa ng bahay, or ewan ko, something about sinisecure mo yung future investment, pwede rin namang family business, pwedeng hindi pa this year. May mga bagay dito na hindi mo pa makukumpleto yan. Kung iniisip mo may kakompetensya ka dyan, karibal ka, kaagaw ka sa person mo, mukhang wala naman. Baka guni-guni mo lang yun. Or baka nag-back out na. Okay? So, yan yung mga na-pick up kong energies para sa inyo. I love you all. Blessed Christmas and Happy New Year. Grateful po ako sa lahat ng nag-subscribe sa akin. Malapit ko nang ma-reach yung 200k sa aking FB page. Thank you so much. Sana wag kayong magsawa at sana bigyan pa ako ni Lord ng good health para makapagbasa pa ako. Magawa ko pa yung mga dapat kong gawin. At ang wish ko para sa lahat, pinagdarasal ko na sana itong coming year ay magbigay ng healing, magbigay ng answer sa mga prayers natin, magbigay ng matapos na yung mga paghihirap natin, financial crisis, health crisis, relationship crisis, family crisis, lahat. Sana yung ibang mga nadapa sa mga kalamidad o kung ano mga pinagdaanan nyo itong year 2025 ay makabangon muli. Mabawi nyo yung mga dapat yung mabawi this coming year. And syempre, guidance and blessings mula kay God. Yun lang. God bless. Babush.